Disclaimer. Ang nilalaman ng video na ito ay para sa layunin ng impormasyon, edukasyon, at komentaryo. Ang mga pahayag at opinyon na inilahad ay base sa pagsusuri ng mga available na datos, balita, at public information sa oras ng paggawa ng video. Hindi layunin ng video na ito na manira ng anumang individual, grupo, o institusyon. Ang ilang bahagi ay maaaring naglalaman ng interpretasyon at personal na pananaw na layong magbigay linaw sa mga isyong pampubliko. Hinihikayat ang mga manonood na magsagawa ng sarili nilang pananaliksik at suriin ang iba't ibang panig upang magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa paksa. Sa loob ng mahigit na 3 dekada, iisang kulay ang sumisimbolo sa demokrasya ng Pilipinas, ang dilaw. Pero ngayon, tila ba naglalaho na ito? Kaya ang tanong, tapos na ba ang panahon, era ng dilawan? O nag-iba lang sila ng anyo? I want a bloodbath talaga. Yan ay aking papalagan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Para maintindihan ang end of dilawan, kailangan muna nating balikan kung saan ito nagsimula. Noong 1986, sumiklab ang EDSA People Power Revolution, isang makasaysayang pag-aalsa ng mamamayan laban sa diktatura ni Ferdinand Marcos Sr. I, I, Corazon Cojuangco Aquino, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear do solemnly swear Sa gitna ng laban na ito, naging simbolo ang kulay dilaw na dala ng kampanya ni Corazon Aquino. Mula noon, ang dilawan ay hindi lang basta kulay. Ito ay naging simbolo ng demokrasya, kalayaan, at laban kontra diktatura. Sa paglipas ng panahon, naging sentro ito ng Liberal Party, lalo na sa panahon ni Benigno Aquino III. Ako, si Benigno Aquino III, Dito pumasok ang konsepto ng daang matuwid, isang pangakong gobyerno malinis at tapat. Ano nga ba ang pinaniniwalaan ng dilawan? Una, rule of law at institutions. Naniniwala sila na ang lakas ng bansa ay nasa sistema, hindi sa isang tao lang. Ikalawa, human rights. Malaki ang diin nila sa proteksyon laban sa abuso ng kapangyarihan. Ikatlo, anti-corruption. Ito ang core ng kanilang branding. Malinis na gobyerno. At ikaapat, pro-Western alignment. Mas malapit ang kanilang foreign policy sa Estados Unidos at Western allies. Pero habang tumatagal, nagkaroon ng ibang kaisipan ang publiko na ang dilawan ay para lamang sa mga elitista. Malayo at hindi ramdam ang tunay na problema ng masa. At minsan, napakabagal kumilos sa krimen at seguridad. At dito nagsimulang magkaroon ng puwang ang isang bagong uri ng leader. Noong 2016, isang pangalan ng bumaliktad sa political landscape ng Pilipinas. Siya ay si Rodrigo Roa Duterte. I, please state your Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya isang tipikal na politiko. Walang pa-sweet, walang pa-elite,
Diretso, matapang at minsan kontrobersyal. Ang ideolohiyang dala niya, tinatawag ng iba na Dutertism. Ano ang laman ng Dutertism? Strong leadership, hindi takot gumawa ng desisyon kahit unpopular. Law and order first, lalo na sa kampanya kontra droga at kriminalidad. Pro-masa messaging, napakasimple ng salita, diretsong approach at nararamdaman ng taong bayan. Independent foreign policy, hindi lang nakaasa sa West, bagkus binuksan ng relasyon sa ibang bansa gaya ng China at Russia. Anti-elite narrative, laban sa oligarko at traditional politics. So help me God. So help me God. Para sa marami, ito ang sagot sa frustration nila sa nakaraang sistema. Dito nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng dilawan. Noong 2016, natalo si Mar Rojas, ang kandidato ng administrasyon. At mula noon, sunod-sunod na nawalan ng dominance sa national elections, nawala sa kontrol ang narrative, at unti-unting humina ang impluwensya sa masa. Noong 2022, sinubukan nilang bumalik sa pamamagitan ni Leni Robredo. Malakas ang volunteer movement, malinis ang packaging, pero sa huli, nanaig si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang napakalinaw na sinyales, hindi na sapat ang dating branding ng dilawan para manalo sa modernong politika. Ngayon, ang malaking tanong, patay na ba ang dilawan? O baka naman nag-e-evolve lang ito? Sa kasaysayan ng politika, walang ideolohiyang tuluyang nawawala. Nagbabago lang ito ng anyo. Posibleng mag-rebranding, maghanap ng bagong leader, o kaya naman sumabay na lamang sa bagong political climate. Sa huli, ang politika ay parang alon. May panahon ng pagtaas at may panahon din ng pagbaba. Ang dilawan minsan naging simbolo ng pag-asa. Ngayon, hinahamon ito ng bagong ideolohiya. Mas agresibo, mas direkta, at mas konektado sa emosyon ng masa. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng analysis, hit like, subscribe at i-comment mo ang iyong reaksyon. Ito na kaya ang katapusan ng dilawan o may comeback pa? Ako si GATV. Maraming salamat.